Okay, guys, this is my second video for today, and thank you for listening to this channel. And this is News Listener by Angelo. Okay, so salamat po sa mga manonood. And if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay, so pag-usapan naman natin yung nangyayari sa Davao ngayon. Okay, and recently, kung pumunta kayo sa Facebook, maraming nangyayaring flood, baha sa iba't ibang lugar sa Davao City. Okay? Na pag-usapan natin because yung Vice President natin ay nasa ibang bansa. Okay? Pakita ko sa inyo yung news dito. Okay? Punta tayo sa YouTube. Sabi dito, VP Sara magtutungo sa Qatar at bibisita sa The Hague habang binabasa ang impeachment sa Senado. Okay? So, nasa Davao, yung Davao, actually, napaka-grabe yung baha doon. Eh, yung kanilang vice presidente nasa ibang bansa. Okay? So, may pakialam ba itong vice president natin na pupunta ng Qatar? Nagpunta muna ng Qatar. Okay? Wala namang problema siguro pumunta ka doon na makikita mo yung mga kababayan natin, di ba? Pero sa isang leader, okay? Dalawang klaseng leader eh. Let's just say, meron tayong isang boss at isang leader. Merong ah, illustration na pag isang boss, yung isang boss, siya lang yung tagasabi sa mga kanyang mga tao na, okay, ganito ang gagawin nyo, ganito, 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 di ba? Eh, yung isang leader ho, okay, ay kung merong sitwasyon or problema, kasama niya yung mga tao niya, okay? And parang si Sara Duterte, walang pakialam sa mga kababayan niya doon sa Davao City, di ba? Okay, so punta tayo muna sa news, okay? Ang bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa Qatar sa May 27 at pupunta sa the Netherlands mula May 30 hanggang June 3 upang dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 31, makikilahok din siya sa isang mapayapang pagtitipon ng mga Pilipino sa harap ng International Criminal Court Hague. Pangalawang punta na ata ni Sara nito eh. Nasa Okay. ibang bansa si VP Sara, babasahin naman sa Senado ang kanyang impeachment articles sa June 2 at bubuuin ang impeachment court sa June 3. Okay, by the way, today is May 29, no? Okay? Yung mga flood information na nangyayari sa atin sa Davao, okay? May 25, May 20, okay? May 25. So, kung nakikita niyo to, lubog sa baha, lubog sa tubig yung kababayan natin doon sa Davao City. So, makikita mo ba si Sara Duterte na, ang ginagawa niya ng paraan yung pag let's just say pagtulong or pag-rescue sa ating mga kababayan o hatid mo lang ng mga kailangan nila, 'di ba? Kung kung merong kailangan medical na ah, pangangailangan or ah, let's just say pagkain, 'di ba? Tingnan natin dito sa Sunstar Davao. Baha? Yan, grabe 'no? Okay. So, ang problema kasi, sabi sila ng sabi na, "Ay, maraming pera yung gobyerno, yung flood control, bilyon-bilyon." Tapos yung kanilang siyudad, okay, na, kanilang kaharian, eh, hindi man lang nila ma matulungan yung mga kababayan nila. Hindi nila
fix yung baha. Okay? Hindi nila masiayos yung mga kalsada o mga wires. So, okay? Sabi nila wala daw wires doon sa Davao. Eh ano to? 'Di ba? O sa Davao 'yan. Okay? O si Pulong. O ilan na yung kinuha ni Pulong na ano na pera sa bayan, 'di ba? Okay? So makikita mo din yung double standards ng mga Duterte. Okay? So kung ikaw na taga Davao, "Ay hindi 'yan, 'di, ano, matulungin po yung mga Duterte dito sa'min, blah, blah, blah." Okey, pero baha kayo. So ano na, 'di ba? Oh, 'di ba, oh. Oh, yesterday, oh, so baha dito, 'di ba? Oh, 'yun, oh, May 2, okey. Oh, anyway last year na yung iba, eh. Oh, 'di ba? So, kung may malasakit talaga yung mga Duterte, okay. So please, vote for the right people. Malapit ng siyempre yung 2028 election malapit na po, okay. 3 years lang pero malapit na 'yan. Ang daming-daming issue na mangyayari at makakalimutan lang ito ng mga taga Davao kung magbubulag-bulagan lang sila. Okay? So thank you guys for listening. If you like this video, please like, subscribe, and comment to support this channel. Okay, salamat po, and I'll see you again in the next video. Bye. Thank you.